tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang hindi inaasahang pagbabago ang naitala sa tunggaliang pandagat sa silangang Europa na pumukaw sa atensyon ng buong mundo. Ang dating limitadong labanan sa Black Sea ay opisyal ng lumawak patungo sa Caspian Sea matapos ang isang matinding operasyon. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa estratehiyang militar at nagdudulot ng panibagong tensyon sa pagitan ng mga pambansang puwersa sa rehiyon. Noong Hulyo 25, 2026, opisyal na inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang isang mahalagang tagumpay ng Ukraine. Ayon sa kanyang anunsyo, naglunsad ang kanilang puwersa ng isang malayuang pag-atake laban sa isang barkong pandigma ng Russia at mga barkong pangkargamento na may direktang kaugnayan sa Iran sa mismong Caspian Sea. Kinumpirma ng pahayag na ito na ang kakayahan ng Ukraine na pasabugin ang mga target ay hindi na lamang nakatuon sa karaniwang linya ng labanan. Dahil sa insidenteng ito, tatlong pangunahing panig ngayon ang nasangkot sa mas malalim at direktang tensyon, ang Ukraine, Russia at Iran. Ang pagpasok ng mga bansang ito sa isang bagong larangan ng labanan sa Caspian Sea ay nagpapakita na lumalampas na ang digmaan sa mga dati nitong hangganan. Ang bawat kilos ng mga pamahalaang ito ay may malaking epekto sa pangkalahatang seguridad ng rehiyon at ng buong mundo. Upang maunawaan kung bakit napakahalaga ng pangyayaring ito, kailangang tingnan ang heograpiya at kalakalan sa Caspian Sea. Ang Caspian Sea ay isang mahalagang ruta ng kalakalan at paghahatid ng mga supply na nag-uugnay sa Russia at Iran. Matagal itong itinuturing na isang ligtas na daanan dahil malayo ito sa mga tradisyonal na larangan ng labanan at pangunahing linya ng digmaan sa Europa. Napapalibutan ang Caspian Sea ng 5 bansa, Russia, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan at Turkmenistan. Dahil sa mga umiiral na pandaigdigang kasunduan tulad ng mga kasunduan noong 1921 at 1940 at ng 2018 Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, ipinagbabawal dito ang pagpasok ng anumang militar mula sa bansang hindi kabilang sa rehiyon tulad ng Estados Unidos o mga kasapi ng NATO. Dahil dito, naging isang bahaging mahirap mabantayan ng kanluran ang lugar at isang ligtas na daanan para sa Moscow at Tehran. Bukod dito, direktang nag-uugnay ang ruta sa Caspian Sea sa mga pangunahing sentro ng produksyon at paghahatid ng supply ng dalawang bansa. Sa pamamagitan ng Kama River at Volga River na dumadaloy patungo sa daungan ng Astrakhan, madaling naisasakay ang mga kagamitang militar tulad ng mga drone mula sa Alabuga Special Economic Zone sa Tatarstan, patungo sa mga daungan ng Iran gaya ang Banda Anzali at Amirabad. Upang maitago ang mga operasyong ito, patuloy na pinapatay ng mga sangkot na barko ang kanilang Automatic Identification System o AIS transponder upang maiwasang matunton ng mga pandaigdigang tagabantay. Pinatutunayan ng isinagawang pag-atake ng Ukraine sa Caspian Sea na nagbago na ang kakayahan ng kanilang militar na maglunsad ng malalayuang pag-atake sa labas ng karaniwang saklaw na heograpikal. Ipinapakita nito na ang mga linya ng supply na dating itinuturing na hindi maaabot ng kalaban ay maaari na ngayong matamaan at maantala. Ang ganitong pagbabago sa taktika ay nagpapakita ng mas malawak na saklaw ng hindi pantay na pakikidigma sa makabagong panahon. Pumasok ang balitang ito sa isang mas kritikal na yugto nang maglabas ng opisyal na kumpirmasyon ang pamahalaan ng Iran hinggil sa naganap na insidente. Ayon sa kumpirmasyon mula sa Tehran, isang barkong pangkalakalan ng Iran na nagdadala ng mga kargamentong pang-industriya tulad ng bakal ang tinamaan sa gitna ng pag-atake. Naganap ang pagsabog bandang 3:00 ng madaling araw ayon sa lokal na oras noong Sabado, Hulyo 25, 2026 sa bahagi ng tulay pamunuan ng nasabing barko. Matindi ang naging epekto ng insidente sa mga taong sakay ng sasakyang pandagat. Kumpirmadong isang mandaragat na Iranian ang nasawi, habang 1 hanggang 3 iba pang tripulante ang nagtamo ng iba't ibang uri ng sugat dahil sa lakas ng pagsabog. Ang pagkamatay ng isang mamamayan ay agad na nagpalala sa diplomatikong tensyon sa pagitan ng mga bansang sangkot. Agad na naglabas ng matinding reaksyon si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kaugnay ng pag-atake sa kanilang barkong pangkalakalan. Tinawag niya ang aksyon na isang mapanlaban at kriminal na gawain at isang malinaw na paglabag sa Karta ng United Nations. Inakusahan din niya si Pangulong Zelensky na sinusubukang hilahin ang Europa sa tunggalian sa gitnang silangan sa ilalim umano ng impluwensya at utos ng Israel.
Nagbabala rin si Aragchi na hindi maaaring manatiling walang katapat na tugon ang ganitong uri ng pag-atake. Nagpakita rin ng matigas na paninindigan ang iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan sa Tehran hinggil sa usapin. Naglabas ng direktang babala si Ibrahim Azizi, ang tagapangulo ng National Security and Foreign Policy Committee ng Iran, sa kaniyang opisyal na pahayag sa X na dating tinatawag na Twitter. Sinabi niyang ang anumang pag-atake sa Iran ay laging may katapat na kabayaran. Idinagdag niyang hindi palalampasin ng Tehran ang aksyong ito at malapit nang maunawaan ng Ukraine ang kahihinatnan ng ginawa nito. Bilang bahagi ng opisyal na hakbang na diplomatiko, ipinatawag ng Iranian Foreign Ministry ang pansamantalang kinatawang diplomatiko ng Ukraine sa Tehran upang formal na ihain ang protesta ng Iran. Ipinapakita ng hakbang na ito na ang insidente ay hindi lamang itinuturing na isang simpleng operasyong militar, kundi isang direktang banta sa pambansang soberanya at kaligtasan ng paglalayag sa buong rehiyon. Ang mabilis na paglala ng alitang diplomatiko ay lumilikha ng panibagong alalahanin tungkol sa katatagan ng pandaigdigang ugnayan. Sa panig naman ng Russia, nagbigay din ng pahayag si Foreign Minister Sergey Lavrov hinggil sa pangyayari. Kinumpirma niyang tinamaan ng drone ang barkong umalis mula sa daungan ng Astrakhan sa Russia, ngunit iginiit niyang mga pangkaraniwang kargamentong sibilyan lamang ang dala nito at wala itong kinalaman sa paghahatid ng armas. Gayunman, kailangan pa rin ng karagdagang pagpapatunay sa opisyal na pahayag ng Russia hinggil sa sinasabing pagkakatama sa kanilang barkong pandigma, dahil kulang pa ang mga teknikal na detalyeng inilabas ng Russian Ministry of Defense tungkol sa tunay na lawak ng pinsala. Ang buong pangyayaring ito sa Caspian Sea ay nagpapakita ng isang malinaw na paglala ng tunggaliang geopolitikal sa rehiyon. Nagiging panibagong sentro ng tensyon ang Caspian Sea na maaring lalong magpatibay sa alyansang militar at pang-ekonomiya ng Russia at Iran laban sa Ukraine. Sa ilalim ng International North-South Transport Corridor o INSTC, naglilipat ang dalawang bansa ng milyon-milyong tonelada ng mga kalakal tulad ng trigo, langis ng mirasol at petrolyo upang makaiwas sa mga parusa ng kanluran at sa mga banta sa Strait of Hormuz. Dahil sa panibagong banta sa kanilang ruta ng pagpapadala, maaaring lalong tumibay ang alyansang ito at magbunga ng mas mataas na antas ng kooperasyong militar. Ang pag-atake sa isang rutang pangkalakalan na ginagamit ng dalawang bansa ay maaaring magbigay ng dahilan sa Tehran upang dagdagan pa ang suportang militar nito sa Moscow. Ipinapakita ng ganitong ugnayan kung paano mabilis na naaapektuhan ng isang pag-atake sa isang partikular na lugar ang mas malawak na hanay ng mga alyansang geopolitikal. Sa pagtalakay sa mga posibleng tugon ng Iran, mahalagang suriin ang mga ito ng maingat at walang labis na pagpapasidhi. Bagaman matindi ang mga naging pahayag at babala ng mga leader sa Tehran, dapat tingnan ang panganib ng pagganti sa konteksto ng isang maingat at estratehikong tugon at hindi bilang agarang palatandaan ng isang malawakang pandaigdigang digmaan. Ang diplomatikong panggigipit, pakikidigmang pangkompyuter o pagpapalakas ng suportang militar sa mga kaalyado nito ang mga karaniwang pamamaraang ginagamit sa ganitong uri ng tensyon. Samantala, habang nagpapatuloy ang mga malalayo ang pag-atake sa Caspian Sea, nagpapatuloy din ang matinding operasyon sa isa pang mahalagang anyong tubig sa Europa. Lumipat tayo sa ikalawang pangunahing paksa, ang mabilis at espesyalisadong mga operasyon ng drone ng Ukraine sa Black Sea. Dito, nakatuon ang labanan sa pagpigil sa gumaganang mga linya ng supply ng militar ng Russia sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan ng pakikidigma. Ang pangunahing puwersang nagsasagawa ng operasyong ito ay ang 414 Separate Brigade of Unmanned Strike Aviation Systems na mas kilala bilang Magyar's Birds o Pitak Himadyara. Ang kilalang unit na ito ay pinamumunuan ni Kapitan Andriy Klimenko na may bansag na klima kasama ang tagapagtatag ng brigada na si Major Robert Brovdi na may bansag na Magyar. Nangunguna ang grupong ito sa pagpapanatili ng pangingibabaw ng mga drone sa mga lugar ng Kherson at sa buong katimugang bahagi ng Crimea. Sa pamamagitan ng tinatawag na hindi pantay na pakikidigma gamit ang mga drone, pakikita kung paano ginagamit ng Ukraine ang maliliit at mas murang mga sistemang walang tripulante upang labanan ang mas malalaki at napakahalagang barko at kagamitang pang-supply ng Russia. Nagbibigay ang ganitong kalamangan sa isang mas maliit na puwersa ng pagkakataong makapagdulot ng malaking pinsala sa mga estratehikong pasilidad at sasakyang pandagat ng kalaban ng hindi nangangailangan ng napakalaking pangkat ng mga tradisyonal na barkong pandigma. Sa mga operasyong ito, nagpapakawala ang unit ng mga drone kada ilang minuto sa isang tuloy-tuloy na ritmo.
Ang mataas na dalas ng mga pag-atake ay sumusobra sa kakayahan ng mga lokal na sistemang Russian Electronic Warfare o EW at mga lambat ng depensang panghimpapawid. Dahil dito, nahihirapan ang mga sistemang pandepensa ng kalaban na harangin ang lahat ng paparating na banta, kaya nakalalampas sa mga drone na sumasabog sa target at mga drone na naguhulog ng bomba. Bagaman nakikita ang epekto ng mga operasyong ito, may mga teknikal na bahagi na nangangailangan pa ng karagdagang datos. Kabilang dito ang eksaktong detalye at mga partikular na modelo ng mga bagong drone na ginagamit sa mga espesyal na operasyon tulad ng mga binagong FPV drone at malalaking drone na may 6 na ilis at may kakayahang magdala ng bomba. Ang pagpapatunay sa mga eksaktong detalye ng teknolohiyang ito ay patuloy na isinasagawa ng mga pandaigdigang tagasuri ng militar. Ang pangunahing layunin ng mga operasyong ito sa Black Sea ay ang tinatawag na estratehiya ng paghihiwalay sa mga linya ng supply. Nilalayon ng estratehiyang ito na unti-unting putulin ang mga pangunahing ruta ng supply ng Russia at tuluyang ihiwalay ang Crimean Peninsula mula sa suportang nagmumula sa kalupaan. Kapag nabawasan o nahinto ang daloy ng kagamitan, pagkain at langis patungo sa Crimea, lalong hihina ang posisyong pandepensa ng mga puwersang nakatalaga roon. Ayon sa mga naiulat na datos mula sa rehiyon, nakapagtala na ang espesyalisadong unit ng ilang matagumpay na pag-atake laban sa mga estratehikong target sa Black Sea at Katimugang Crimea. Kabilang sa mga naiulat na natamaan ng isang barkong pangkargamento na ginagamit sa transportasyong militar, isang lumulutang na crane na mahalaga sa pagkukumpuni at konstruksyon sa tubig, at isang himpilan ng kuryente na nagsusuplay sa mga pasilidad sa Katimugang Crimea. Ipinapakita ng mga matagumpay na pag-ataking ito ang kakayahan ng unit na magdulot ng malaking pinsala sa mahalagang infrastruktura ng kalaban. Upang maging mas epektibo ang mga pag-atake, ginagamit ng unit ang Delta, isang software para sa kabatiran sa kalagayan ng labanan na binuo ng Ukraine. Ang bawat pag-atake at paglipad para sa pagmamanman ng mga drone tulad ng Mavic 3E o Shark ay agad na inilalagay sa sistemang ito. Sa tulong ng artipisyal na intelihensiya at pagsubaybay sa radio frequency, mas mabilis na natutukoy ng mga commander ang eksaktong lokasyon ng mga radar at sasakyang naghahatid ng supply ng kalaban. Pagkatapos nito, agad na naipapadala ang mga FPV drone na may dalang pampasabog na idinisenyong tumagos sa matitibay na target. Ang mga pangyayaring ito sa Black Sea at Caspian Sea ay hindi lamang nagdudulot ng epekto sa militar, kundi mayroon ding malalim na epekto sa pangkalahatang ekonomiya at kalakalan sa buong mundo. Mula sa pananaw ng seguridad at panganib sa paglalayag, direktang naaapektuhan ng patuloy na tensyon at mga pag-atake sa karagatan ang mga rutang pangkalakalan na ginagamit ng libu-libong barkong pangkalakal araw-araw. Lumilikha ang ganitong kalagayan ng matinding pangamba tungkol sa kaligtasan ng mga mandaragat at ng mga kargamentong kanilang dinadala. Dahil sa lumalawak na saklaw ng pakikidigma sa karagatan, tumaas ng husto ang singil sa sigurong pandigma para sa mga barkong pangkalakal na naglalayag sa Black Sea at Caspian Sea. Mula sa karaniwang 0.3 hanggang 0.6%, lumampas na sa 1% ng kabuuang nakasigurong halaga ng katawan ng barko ang bayarin sa seguro. Ipinapakita ng pagtaas na ito ang mataas na antas ng panganib na nakikita ng mga pandaigdigang kumpanyang nagtatasa at sumasagot sa panganib sa mga rutang ito. Upang mas maunawaan ang konkretong epekto nito sa halaga, tingnan natin ang isang karaniwang halimbawa sa industriya ng pagpapadala. Para sa isang Suezmax tanker o malaking barkong pangkargamento na nagkakahalaga ng 80 milyon hanggang 100 milyong dolyar, ang karagdagang bayarin sa sigurong pandigma para lamang sa isang 7 araw na biyahe ay maaring umabot sa 700,000 hanggang 800,000 dolyar. Ang napakalaking dagdag gastos na ito ay direktang ipinapasa sa mga kumpanya at sa huli sa mga mamimili. Dahil sa matinding pagbabago at kawalan ng katiyakan sa mga karagatan, nagpapatupad na ngayon ang mga tagapagtasa ng panganib at mga PI Club ng mas mabilis na pagsusuri sa presyo kada 24 na oras mula sa dating kada 48 oras. Ipinapakita ng mabilis na pagbabagong ito sa presyo ng siguro kung gaano kabilis magbago ang kalagayan ng seguridad sa mga rutang pandagat na pangkalakalan. Ang dalawang dagat na ito ay mahahalagang daanan para sa mga pangunahing pandaigdigang kalakal tulad ng krudong langis mula sa himpilan ng Caspian Pipeline Consortium, pati na rin ang mga produktong agrikultural gaya ng trigo, mais at langis ng Mirasol. Kapag nagkaroon ng pagkaantala sa mga rutang ito, lumalawak ang agwat sa pagitan ng free on board o FOB at cost insurance and freight o CIF na mga presyo.
Ang ganitong pagtaas sa halaga ng pagpapadala at siguro ay nagdudulot ng direktang pressure sa inflasyon sa mga bansang umaasa sa inaangkat na pagkain at enerhiya. Sa pagtingin sa mga susunod na araw at buwan, may ilang mahahalagang palatandaang dapat bantayan ng mga pandaigdigang tagamasid. Una rito ang posibleng anyo at saklaw ng pagganti ng Iran matapos ang mga opisyal nitong babala hinggil sa nasawing mandaragat at natamaang barkong pangkalakalan. Kailangang bantayan kung ang tugon ay isasagawa sa pamamagitan ng diplomatikong panggigipit, karagdagang suportang militar sa Russia o iba pang paraan sa labas ng rehiyon. Pangalawa, mahalagang subaybayan ang magiging tugon at pagbabago sa depensa ng Russia sa Caspian Sea. Matapos mapatunayang maaabot na ng malalayuang drone ang kanilang mga daungan sa Astrakhan at Makhachkala, inaasahang maglalagay ang Moscow ng karagdagang mga sistema ng depensang panghimpapawid at electronic warfare upang protektahan ang mga natitira nitong barkong pangkargamento at kagamitang pandagat sa lugar. Pangatlo, mananatiling isang pangunahing salik sa labanan ang patuloy na mga operasyon ng drone ng Ukraine sa Black Sea. Ang kakayahan ng mga espesyalisadong unit tulad ng Magyar's Birds na mapanatili ang mataas na dalas ng mga pag-atake laban sa mga linya ng supply ng Russia sa Crimea ay magiging mahalaga sa pagtukoy kung hanggang kailan mapananatili ng Moscow ang lawak ng mga operasyong pang-supply nito sa Timog. Sa pangkalahatan, nagpapakita ang buong sitwasyong ito ng balanseng pananaw na mabilis na nagbabago ang makabagong pakikidigma sa karagatan sa pamamagitan ng pagsasama ng malalayo ang pag-atake at makabagong teknolohiya ng drone. Nawawalan na ng saysay ang tradisyonal na konsepto ng ligtas na karagatan at malalayong kanlungan kapag nakakagamit ang maliliit at makabagong puwersa ng mga bagong pamamaraan ng hindi pantay na pag-atake. Bilang pagbubuod sa ating pagsusuri, dalawang pangunahing punto ang lumilitaw mula sa mga kamakailang pangyayari. Una, ang opisyal na paglawak ng tunggaliang pandagat patungo sa Caspian Sea ay nagpasok sa Iran sa isang mas direktang alitang geopolitikal at nag-alis sa dating ligtas na kalagayan ng rutang pangkalakalan sa pagitan ng Moscow at Tehran. Pangalawa, ang epektibong paggamit ng hindi pantay na pakikidigma gamit ang mga drone sa Black Sea ay patuloy na nagdudulot ng matinding banta sa sistema ng supply ng Russia habang pinatataas din ang gasto sa pandaigdigang kalakalan. Ipinapakita ng mga pagbabagong ito sa taktika ng pakikidigma sa karagatan kung gaano kabilis maapektuhan ng pandaigdigang seguridad at ekonomiya ng isang pag-atake sa isang malayong rehiyon. Ang bawat paggalaw ng mga militar at ang pagtaas ng panganib sa mga rutang pandagat ay may direktang epekto sa daloy ng mga kalakal at sa mga presyo sa pandaigdigang pamilihan. Ano ang inyong pananaw sa mga bagong taktikang ito ng pakikidigma sa karagatan at sa epekto ng mga ito sa seguridad ng pandaigdigang kalakalan? Ibahagi ang inyong mga kaisipan sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag din kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa aming channel at i-on ang kampana para sa mas marami pang neutral, direkta at malalim na pagsusuri sa mga pinakabagong balitang pandaigdig.